Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Wala umano sa isip ng Malacanang na magpatupad ng reenactment budget para sa taong 2025. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, inaasahang mapipirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Bill bago matapos ang taon. Sinabi niyang hindi na pag-usapan ang posibilidad na magpatupad ng reenacted budget o ibalik ang panukala sa Bicameral Committee. Kamakailan lang ay nakipagpulong ang Pangulo kina Executive Secretary Lucas Bersamin, Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan at mga economic manager ng gobyerno. Sinabi ni Chavez na sinusuyod ni Marcos at ng mga miyembro ng gabinete ang panukalang 6.352 trillion pesos na budget para matiyak na tugma ang mga laman nito sa mga layunin ng gobyerno. Matatanda ang ipinagpaliban ng Pangulo ang pagpirma sa budget para busisiin ang mga umano'y problematikong probisyon nito tulad ng mga insertion. Sinabi ng Pangulo na pag-aaralan nila kung paano ibalik ang 10 bilyong pisong inalis mula sa Department of Education para sa susunod na taon. Ipinagtanggol din ni Marcos ang desisyong huwag bigyan ng subsidiya ang PhilHealth. Anya may natitira pa ang pasiguruhan na reserbang pondo na 500 billion pesos. Nagbabala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat sa mga sakit na posibleng idulot ng sobrang pag-inom at pagpaparty ngayong Pasko at Bagong Taon. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, nakabantay ang mga ospital para tumugon sa mga kasong may kinalaman sa Holiday Heart Syndrome. Ang Holiday Heart Syndrome ay kondisyon sa puso kung saan nagkakaproblema ito sa pagtibok dahil sa labis na pag-inom ng alak, stress, kakulangan sa paghinga at sobrang pagkain ng maalat o matatabang putahe. Ito ay posibleng mauwi sa hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib, pagkawala ng malay at stroke. Paalala ni Herbosa, iwasan ang sobrang pagkain ng maaalat, matataba at matatamis na pagkain ngayong holiday season. Kailangan din anyang panatiling malusog ang pangangatawan sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at disiplina. Ipinahayag ni Herbosa ang babala sa ginanap na Ligtas Christmas Hospital Preparedness and Response Rounds ng Department of Health bilang paghahanda ngayong Pasko. Kabilang sa mga inikot ng DOH ang Philippine Heart Center, East Avenue Medical Center at St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Bukod sa pagkakasakit ngayong Kapaskuhan, nakatutok ang DOH sa kampanyang Via Healthy at Iwas Paputok na layuning makaiwas sa aksidente sa kalsada at firecracker-related injuries. Nakatutok ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa patuloy na pagbuga ng abo mula sa Bulkang Canlaon. Sa advisory ng PHIVOLCS kaninang tanghali, sinabing napansin ang pagbuga ng maitim na abo mula sa nguso ng bulkan kasabay ng mahinang paglindol at usok na may taas na hanggang 1.2 kilometers na tinatangay pahilagang kanluran. Sa isang press briefing, sinabi ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na posibleng dulot ito ng gas-driven explosion sa bunganga ng Canlaon. Bago ito mahigit 80 anyang ash emission ang naitala mula sa bulkan bago ito pumutok. Samantala, nakapagtala ang PHIVOLCS ng 15 volcanic earthquakes at nasa 7,198 per tons na ibinugang sulfur dioxide sa nakalipas na 24 oras. Nananatili ang alert level 3 sa paligid ng bulkan. Patuloy ang paalala ng PHIVOLCS na huwag lumapit sa 6-kilometer radius na permanent danger zone at mag-ingat sa pag-ulan ng abo at lahar na dulot ng pag-ulan. Ipinapaalala ng Malacanang na hindi lang sa survey nasusukat kung gaano kaepektibo ang pamamahala ng gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nirerespeto ng palasyo ang mga survey bilang panukat sa sentimiento ng taong bayan. Gayunpaman, nakakalihis ng atensyon ang mga survey mula sa mas mahalagang sukatan sa kaunlaran ng bansa tulad ng bilang ng mga may trabaho. Dagdag ni Bersamin, hindi pagpapataas ng rating ang habol ng administrasyon sa bawat desisyon nito kundi ang interes ng publiko.
Bukod anya rito, kaakibat ng tunay na pamumuno ang aksyong naaayon sa tama kahit hindi patok sa lahat. Nakatutok naman ang palasyo sa misyon nitong iangat ang buhay ng bawat Pilipino, palaguin ang ekonomiya at tiyakin ang kinabukasan. Sinabi ito ng palasyo bilang tugon sa resulta ng pinakauling survey ng Pulse Asia kung saan bumaba ang approval at trust rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa survey na lumabas noong Sabado, bumaba sa 48% ang approval rating ng Pangulo noong Nobyembre mula 50% noong Setyembre. Nasa 47% naman ang kanyang trust rating o mas mababa ng 3 puntos. Balita naman sa ibang bansa, nanawagan si Pope Francis na magkaroon ng tigil putukan sa lahat ng panig ng mundo na lugmok sa digmaan bilang paggunita sa papalapit na araw ng Pasko. Sa kanyang Angelus Prayer sa St. Peter's Square sa Vatican noong araw ng Linggo, ipinanalangin niyang matigil ang mga bakbakan, lalo na sa Ukraine, Gaza, sa Middle East at sa iba pang bahagi ng mundo. Kinondena ng Santo Papa ang anyay kalupitan sa Ukraine at Gaza kung saan binobomba ang mga paaralan at ospital. Nagpahayag din siya ng pagkalungkot sa pamamaril sa mga batang naipit sa giyera at iba pang insidente ng karahasan. Ipinanalangin niyang manaig ang dialogo at ang kabutihan ng nakararami laban sa gulo at kawalan ng tiwala sa kapwa sa pamamagitan ng pananampalataya at kabutihang loob. Inaasahang pangungunahan ni Pope Francis ang pagdiriwang ng bisperas at mismong araw ng Pasko sa St. Peter's Basilica. Sa Huwebes naman ay pangungunahan niya ang inaugurasyon ng Jubilee sa Roma. Kamakailan lang ay nagdiwang ng ika-88 kaarawan ang Santo Papa na ininda ang sakit sa baga kasabay ng pagpasok ng taglamig. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 2 araw na lang po, Pasko na. Ako si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA Headlines, naghatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.